Alrighty, gamit na naman natin si Giulia, ang controversial na motor. So may mga bago tayong dinagdag kay Giulia, no? Para medyo pinaghahandaan ko yung show eh. At matigas ang shock niya sa gulot, sa likod. Hindi ko pa na-adjust. Adjust ko sa doon sa labas. Wag dito, maingay eh. Meron tayong kasama ngayon, kaso na late siya eh. Mauna na ako doon sa mekaniko natin kay Mo, para mauna tayo sa pila, no? Kasi baka maraming ginagawa yun eh. Hindi nakalagay yung plate number natin kasi ilalagay natin yung tail tidy. Tsaka may plate holder na kasama yun eh. Ayan, meron na rin side mirror sa mga nagre-reklamo. Kaya lang naman tinanggal ko yun guys, kasi malapit na yung show. Hindi ko naman ginagamit pang daily to. Eh, ganun talaga, di ba? May mga taong gusto mag-comment ng negative. Hindi natin maiwasan yan. Matigas ang shock sa likod. Papa-adjust ang compression. So, lalambutin natin ang compression yan. Tingnan natin. So, hindi ko alam ano dito, pero 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Buka natin yan. And sindihan natin ang fan, baka biglang mag-overheat. Yung shock natin dati, maganda yung play niya eh. So dapat pamukha niya. Yun. Mampot na. Siyempre, ang iiwasan ko lang yan, since wala siyang plaka, tinanggal ko na kasi yung double auto para pagdating sa mekaniko natin, mabilis na lang. Yung mga nanguhuli, no? Doon na dito naman sa bag eh. Pwede naman tayo siguro mag-explain, pero as much as possible, iwasan ko muna. So, bakit nga ba controversial si Yasi? Di pala si Yasi, si Giulia, no? So, bakit nga ba controversial tong si Giulia o ang Aerox natin? Dahil doon sa isang reel or clip na in-upload ko, na hindi ko alakalain na makakakuha ng sobrang daming views, no? Nag-viral siya eh. So unang-una, syempre wala siyang side mirror nung in-upload natin to. So hindi ko naman talaga ginagamit to na walang side mirror. Pero binalik ko muna, iwas mga galit na galit, mga keyboard warriors. And yung explanation natin dun sa speed ng Aerox dun sa big bike, kasi kinompare ko sila eh. Dun siya naging controversial, and honestly may mali tayo dun sa pagkaka-explain. At saka hindi ko naman sinasabi guys na perfecto ako sa pag-explain. Hindi naman ako super expert magmotor, no? Kahit naman siguro yung mga expert dyan nagkakamali. Woo! So ano ba nga ba yung naging controversial na topic na yon? Ang dapat kong ginawa is in-explain ko sila ng separado para hindi siya nakakalito, no? Pero sa mga nakaintindi ng explanation ko, yung mga nagbe-big bike, thank you. Kahit magulo yung explanation ko, nag-gets nyo yung gusto kong ipunto dun. Okay, so start tayo sa smaller cc bike. Kunwari ito, Aerox o kung ano man stock na motor dyan, o basta lower than 200cc sabihin na natin. So ito kasi pag tumatakbo na siya ng 75 kilometers per hour, ang feeling niya is mabilis. Kasi unang-una, yung amount of time na makuha niya yung 75 kilometers per hour, yung acceleration niya is mas matagal kumpara sa big bike. Okay? So marami siyang gugugulin na oras bago makamit yung 75 kilometers per hour. So yung illusion nun, parang ang bilis mo na. Do ito kasi kargado eh. So hindi siya masyadong mahirapan makakuha niya yung 75 kilometers per hour, no? So ayun, sa smaller bike again,
mas mabilis siyang lumilitaw, or sa feeling mo mag 75 kilometers per hour kasi mas matagal niyang kukunin yung speed na yun. Maliit yung bike, yung hangin, nafe-feel mo yung hangin, tapos magaan siya, kaya yun yung parang illusion na parang mabilis talaga siya pag 75 kilometers per hour. Okay? So okay na tayo dun. Ngayon sa big bike naman, yung 75 kilometers per hour mabagal sa big bike. Okay? Mabagal yan, parang ganyan lang yung takbo mo yung ganito sa smaller bike, ganito rin yung feeling niya sa big bike pag 75 kilometers per hour kasi sobrang dali niyang kunin. Sobrang stable ng big bike, mabigat, so hindi mo na-feel na mabilis siya. Okay? Ngayon na sinasabi ko bakit mabilis din yun sa big bike eh. Mabilis niyang makuha kasi yung 75 kilometers per hour. Kung yung pihit mo sa silinyador is gigil na gigil ka sa big bike, talagang mararamdaman mo yung bilis niya doon sa 75 kilometers per hour. Ngayon pag chill ka lang, hindi mo masyado mararamdaman, syempre, diba? Yung isa pa doon, yung 75 kilometers per hour na small bike at saka big bike, pareho lang. Oo, hindi naman ako kumukontra doon eh. Kaya nga sinasabi ko yung feeling or parang, diba? May parang yung sinasabi ko eh. So acceleration yung pinupunto ka doon. Yung acceleration ng smaller bike and bigger bike is magkaiba. Kasi imaginein mo, pagtabi mo yung Aerox at saka Z1000 sa track, pare drag race sila, diba? Palagay mo, sino sa kanilang dalawa yung makakakuha ng 75 na speed agad-agad? Yung Z1, diba? Oo. Kaya yun yung sinasabi ko na pag pareho kayo ng pihit ng silinyador, smaller bike and big bike, talagang iiwanan ka ng big bike. Kasi yung big bike, yung 75 kilometers per hour, baka less than a second, kayang-kaya niya yan, diba? Sa smaller CCs, makakakain yan ng 1 to 2 seconds, mga ganun, lagpas ng 1 segundo siguro. So mga estimate lang to ha, hindi naman ganun lagi. So bottom line is, again, pareho lang silang speed, okay? Pero mas mabilis na kukuha ng big bike yung 75 kilometers per hour. Ngayon, dun naman sa feeling ng mabilis, parang mas mabilis pag nasa smaller bike ka kasi nafe-feel mo lahat ng hangin, yung weight niya, yung aerodynamic niya, nakaka-apekto lahat yun sa illusion ng speed. Ngayon sa big bike, dahil aerodynamic siya, malaki, very stable, mabigat, yung 75 kilometers per hour parang ganyan lang siya, hindi mo siya mararamdaman talaga. Okay, tapos hihiwalay ko niyan. Bakit ko sinabing mabilis yung 75 kilometers per hour sa big bike? Mabilis niya kasing makuha. Yun yung hindi ko naklaro doon sa explanation natin, kaya ang dami nagalit eh. Okay na ba guys? Sana na-explain ko ng maayos. Kung meron man clarification, just let me know na lang. Again, hindi tayo perfecto, hindi tayo super expert, pero nakapag-drive ako ng big bike. May big bike tayo eh. So sa mga nagsasabing yan yung walang alam pag di pa nagdadrive ng big bike, guys, nakapag-drive ako ng big bike. Meron tayong smaller CC, meron din tayong kargado. So kaya alam ko yung feeling ng speed. Saan na ba tayo? Baka maligaw na naman tayo. Dito na tayo, pwede na to. Gawa na yung daan, dati sarado to eh. Napakabulabog ng motor na to, no? Kaya minsan ayaw kong ginagamit eh. Pag naman dinitaan ko yung pipe niya, baka masira naman ang makina, no? Gano'n niya kaya kabilis makuha sa 25, no? Ayun o, diba? So, more than 1 second siya eh. Okay, nandito na tayo kay Mo. May ginagawa ba siya? Meron siyang ginagawa. Palipin kaya ba ako? May late siya.
Par, Chuyaki. Ay, ito. Balak eh. Ayan, street GP ako yan eh. Kakagawa na pa kamukan yan, pero lagi kita tayo di. Ano lang par? Paro. EJ. Ay, boss. Baka pwede ka nung 8,000. Ayan, ali, yung backsabyan mo. Black 63mm. Ito, sinin mo. Ayan, touring. Up yung teeth? Kasi mo niya itangay. Oh, smooth pag chrome bore talaga. Ito, 4 bali yan. 11.3. Wala na akong bago yan. Ano, nasend na. Dana yung mabitas. Doble mo, pa-doble mo yan. Aparte yan? Aparte yan? Nakaparte. Tandati yan. Boss, sige, magkaling kaya na yung Megadike na. Mag-ride yan Megadike ng mga video yung balita. Akbalo nung ako i-read. Diba, ito mga Ah, itang mag-test. Kitang vlog ko pinap. Robin. Robin. Itang vlog ko, Echo vlog sana. Wala ko sticker pa mo. Di nanda ka sana. Sir, boss. Sige, kayo. Eka magpakain pera. Itang pera kayo lang po may. Halika. Wait. Ha? Lalo na kalma na pesa. Yan. Wow. Mapin yan. Kahit ang kinumpara na mabilis, mas mabilis yung... Wow, kabat nang karakal magbash. Datin dyan, ingaman mo ko yun. Hindi dyan, mo lang lang siya. Pero masakit siyang i-explain kasi eh. Ano naman? Masakit siyang i-explain pag may big bike talaga. Par, thank you. Nanonood pala ng vlog yun. No, wala na nga siyang gas, putik. Nagbe-blink na. Wala tayo dalawang sticker, binigyan sana natin. Kasi hindi ko alam kung isa ba siya dun sa nagbabash o isa siya dun sa sumusuporta. Pero na-explain ko naman kanina, sana kahit papaano naliwanagan kayo. Pero guys, mahirap siyang explain or mahirap din siyang intindihan, lalo na pag hindi pa kayo nakapag-drive ng big bike. Uy, yung sarap po niyang pang corner. May isa kayo pa ako niyan. Uy, ang ganda na no. Ako lowered, parang naka-titanium yung mags ha. Ay, napakasarap na play ng shock niya talaga. Lalo na sa hams. Walang katagtag-tagtag. Malapit na tayo. Oh, yan, dito lalagay yung 63mm. Tapos na pala nalinis eh. Alright, let's go. Tapos na ang lakad. Nalinis lang pang gilid na ito. Tsaka yung nut na inayos dito sa swing arm. Maingay eh. Par. Uy, one click. Teka. Yung bolt na walang thread. Wala na akong gas. So papapalit ko lang bago tayo uwi, kain, tambay, tapos sabay trabaho syempre. Adjust natin konti. Side mirror. Ang sarap talaga ng suspension yung play niya, no? Saktong-sakto yung pagkaka-adjust natin dito. May mga technical ways para mag-adjust nito eh. Kaso kahit ano na lang, kapaan mo na lang eh, okay na siya. Walang tagtag. Parang nasa ulap. Parang nasa ulap talaga oh. I highly recommend yung RCB Flow Pro at saka naka JBT ka na front shock, no? Ang sarap niyang i-drive. Papagas muna tayo din kasi wala na tong gas. Paubos na. Yun. Mabilisan lang naman to. Hindi ko napapatayin yung motor. Naalala yung thread par. Nga pala sinawa akong magkay. Dahil bisa ako. Yan. Thank you. Kaya ka lang. Feeling ko wala ng gas. Paubos na ang gas niya. Full tank. Ay. 97 meron? 97, di 29. 97 tayo. Full tank. Check ko nga, wala na siguro talaga. May power racing gasoline sir. Full tank. Sige. Wala nang ang gas kaya pala nahirapan. Okay na yan? Oh, aapaw yan. Oh, ayan siya. Napaka-pogi niya ngayon, diba?
Side mirror lang talaga. Ha? Magandang setup. Ha? Magkano? Ay, thank you, thank you. Akala ko na paano na eh. Wala na pala siyang gas. Good luck sa balat natin. Iitib na naman At tayo syempre, hindi nito. natin maiiwasan ng kamalasan sa bawat plug natin. So, nakalimutan kong magpalit ng battery dito. Hindi ko na malayan na nalobat. So, ayun. Thank you guys for watching and I'll see you again in my next vlog. Peace!